Sabi nga nila, kapag bumabagal ang bawat sandali, habang pinagmamasdan mo, ang isang taong tila ba bumihag sa puso mo. Huwag kang matakot na sundin ang puso mo at piliin mo palagi ang magpapasaya sa'yo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi ko na talaga kayang mapigilan ang nararamdaman ko kay Arturo. Kapag nakikita ko siya, nagiinit ako. Ewan ko ba? Basta may kakaiba sa kanya. Sobrang cute kasi niya. Yung parang ang sarap niyang yakapin at alagaan. At bukod pa doon, hindi naman siya nagdadalawang isip sa mga bagay na pinapagawa ko. Sumusunod lang siya sa utos ko. At kapag wala siya, parang namimiss ko talaga eh. Ewan ko ba? Hindi ko pa maunawaan ang nararamdaman ko. Kaya sa mga sandaling to, patungo na kami sa silid ko. Mukhang naliligo pa ang anak ko. Kaya ito, pagpasok namin ni Arturo sa silid ko, nahiga na ako kaagad sa kama ko. Si Arturo naman eto, nakatayo sa gilid ng kama. Tila ba, di niya alam ang gagawin niya. Kaya ito, tuturuan ko muna. Arturo, okay ka lang ba? Huwag ka nang mahiya. Gawin mo na ang lahat ng gusto mo. Pero, Daddy, ay, natatakot ako. Tsaka, wala akong alam sa ganito. Arturo, alam kong alam mo ang dapat gawin. Sige na. Baka magbago pa ang isip ko. Isipin mo na lang na tulog ako at walang alam sa nangyayari. Pipikit na ako, Arturo. Ikaw nang bahala. Bago ako pumikit, ngumiti muna ako kay Arturo. At eto, inilabas ko na ang matitikman niyang luto ng langit na pinakamasarap sa lahat. Arturo, kain na. Matapos kong sabihin yun, pumikit na ako at naghintay. Ipapaubaya ko na lang talaga sa kanya ang lahat. Bahala na siya sa gusto niyang gawin. Kaya lang, ang tagal ni Arturo. Kaya ito binuksan ko ang mga mata ko. At ba? Nasaan na yung si Arturo? Nawala na lang bigla. Kaya ito, bumangon ako at lumabas sa silid ko. At ayun, nakita ko siya. Nasa kusina. Nainom ng tubig. Natakot ata si Arturo. Masyado na ata akong naging marahas sa nangyayari. Kaya naman nilapitan ko siya habang nakangiti ako. Baby, okay ka lang? Daddy, natatakot ako. Okay lang po ba na huwag kong gawin yun? Hindi ko kasi kaya. Okay lang, Arturo. Pasensya na. Baka mamaya magalit ka pa sa akin. Baka kasi masyado na akong marahas sa'yo. Hindi naman po
naging marahas, Daddy. Ako yung may problema. Natakot lang talaga ako. Okay lang yan, Arturo. Tsaka tanghalin tapat na pala. Maupo ka na dito para makakain na tayo. Pasensya ka na ulit, Arturo. Huwag kang magalala. Hindi ko na ulitin yun. Kaya ito, inihatid ko na si Arturo sa upuan niya. Naghain na din ako ng pagkain. At si Benji naman, ayan, nakaligo na taba. Ayaw magdamit. Mainit daw. Kung sa bagay, mainit nga naman. Kasi nung nakaraan, laging naulan. Ngayon naman ay napakainit. At ito, inaasikaso ko na si Arturo. Ang cute kasi niya. Ang sarap pisilin ng pisngi. At itong si Benji naman na yun, kumakain na din. Nagkusa na siya. Anak, lalabas ba kayo? Hindi, Papa. Ang init sa labas eh. Ikaw ba lalabas ka ba, Papa? Hindi naman, anak. Dito lang din ako. At mainit masyado sa labas. Papa, mamaya pala. Doon na muna kami sa kwarto mo. Para malamig. Wala kasing aircon sa kwarto ko eh. Sige anak, doon muna kayo. Para hindi mainitan tong si Arturo. Okay lang naman po sa akin kahit mainit. Uwi ka naman ni Arturo. May gusto sana ako sabihin kaya lang andito ang ko si Benji. Kaya naman ang ginawa ko. Ngumiti na lang ako at kumindat kay Arturo. Ang hirap magsalita eh. Kaya nang matapos makakain, ayun, dumiretso ng dalawa sa silid ko. Habang ako naman eto, naglilinis lang sa kusina. Napapaisip nga ako sa mga nangyayari. Sobra na ata ang ginagawa ko kay Arturo. Baka mamaya kasi, matroma siya sa akin. Siguro iwasan ko na lang na gawin ulit ang mga ganong bagay sa kanya. Tama. Ganun na lang talaga ang gagawin ko. Iiwas na lang ako para hindi ako matukso. Kasi kapag nakikita ko siya, madami akong naiisip na mga kakaibang bagay. At habang nasa kusina ako, nagulat ako nang biglang may kumalabit sa likod ko. Wala kasing ingay yung pintuan ng kwarto ko. Kaya di mo alam kung may nagbubukas ba nito. Oh, Arturo, bakit andito ka? Akala ko ba manonood kayo ng movie? Tutulungan sana kita dito para matapos ka na kaagad. Arturo, doon ka na sa loob. Kaya ko na to. Tsaka bisita ka. Hindi mo na ako kailangan tulungan. Daddy, tutulungan kita. Para kasama ka na din namin mamaya sa kwarto mo. Gusto ko kasi na tabi tayo. Arturo, okay ka lang ba? Oo naman, okay lang ako. Ano bang gagawin mo pa dyan? Ako na, kaya ko naman yan. Wika ni Arturo. Sige. Halika dito sa tabi ko. Hawakan mo na lang tong titi ko habang naguhugas ako ng plato. Wika ko kay Arturo. Naaba. Ginawa nga ang sinabi ko. Kala ko ba ayaw mo, Arturo? Pero bakit hawak mo na naman? Daddy, hindi ko din alam eh. Wika naman ni Arturo. Nabigla na lang humalik sa labi ko. Naramdaman ko na naman
yung naramdaman ko nung unang beses na hinalikan niya ako. Para akong kinabahan na lumakas yung tibok ng puso ko na parang sasabog sa sobrang lakas. Ano bang pakiramdam to? Hindi ko maunawaan.